Taong 2002 nang ang diploma ko ay aking makamit. Hindi na tumuloy ng kolehiyo dahil kapos sa pananalapi. Mas pinili ko agad maghanap ng trabaho dahil ako ang panganay sa 7 magkakapatid. Sa edad na 17, bitbit aking diploma, maagang umaalis at nagbaka sakali kahit anong trabaho ay papasukin. Kahit pangkaliwete, basta kumita lang ng pera. At sa aking magulang ay makatulong ng konti. At sa edad na 20, madami nang napasukang trabaho hanggang nag-27. Nakilala ko ang aking asawa at nagkaanak kami ng babae. At mas lalong sumipag dahil may pinapadede. Makaahon sa hirap, yan ang pangarap ko. Kahit mangulila, kahit mapagod ang katawan, tataya ko ngayon. Lahat ng meron ako sa pangarap na to. Last chance ko na to. Last chance ko na to. Hindi na pwede umatras. Pagod, puyat, pangungulila, ititisin ko lahat. Para sa pamilya ko, para sa pangarap ko. Last chance ko na to, at hindi ko sasayangin mo. Last chance ko na to. Sa edad na 28, ako ay nakipagsapalaran. Pumunta sa bansang disyerto upang kumita ng real na mas mataas sa piso upang buhay ay umalwan. Ngunit hindi pinalad at umuwing walang gaanong dala. At ang tanging uwi lamang ay ang mga resibo ng aking mga pinadala. Pero ganon pa man ako'y nagpapasalat, at ako ay nakauwi ng maayos sa aking mag-ina. At nang nakauwi ay hindi ko na piniling umalis. At sa loob ng 10 taon ako ay nagsilbi bilang isang tsuper. Pero sadyang ang kita ay talagang sakto lang pangkain sa araw-araw at pambayad sa iba pang mga bayarin. Kaya totoong kapag nasa Pilipinas ay bawal tama rin. Kapag nasiraan pa ng sasakyan ay lalong bukas ay walang kakainin. Ngayon ako'y 40, alam kong hindi pa huli ang lahat. Kaya ako ay muling susubok pa. Itutuloy ang mga pangarap sa ibang bansa. Hindi na ako maghihintay ng perpektong pagkakataon, kasi ang perpektong pagkakataon